Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay September 12, 2025. Friday na naman at buhos na naman sa mga alaga natin. Sa blue chips, nag-drop si Converge na malakas. So, sino yung equivalent nun? No? So, nag-drop si Converge ng more than 12%. Pero hindi nahatak yung index natin. Ibig sabihin, mababa lang yung percentage ni Converge dito sa mga blue chips natin. Ayan. So, binaba daw si Converge sa kanyang price action. Okay? So, nag-drop tayo, negative 0.29% dahil kay Converge, malakas yung drop at saka si Plus. So, nag-close tayo ng 6,109.21. Pero good sign, pangalawang araw na po, meron tayong net foreign buy. So, hindi lang sila bumibili dito sa mga bumabagsak na blue chips, doon sa ibang blue chips. Meron tayong 326.06 million na net foreign buy. Okay, so at least meron tayong binabantayan na net foreign buy dito sa markets po natin. So sa global markets, magaling galaw ni US market kagabi. So pumitik yung mga stocks nila doon kasi mataas daw yung kita nila sa tariffs, di ba? So ang lalaki kasi yung tariffs ng pumapasok sa US market. Ayan. So yun yung isang good news sa US market. Pero yung futures niya, dahil sa sobrang lakas ng akyat nila nung kahapon, so yung futures natin is mapula. Ayan. Pero si crypto, verde pa rin pinapakita niya. Then Europe, medyo namumula at saka yung ating Asian markets. Okay? So maraming bang gumalaw sa index natin ngayon? Meron pa rin, no? Mga mining stocks yung malakas po dito sa galawan dito sa market natin. Hindi ko nakita si Now kung ano na yung nangyari sa kanyang price action. Okay, so ito po yung ating mga trending stocks. Nag-drop si Converge. Kala ko pa naman bottom na yung kanina umaga kasi nung umaga nagano pa siya lumalaban pa dun sa previous price niya. And then suddenly before lunch yata binuhusan si Converge. So nag-drop siya ng afternoon hindi siya naka-recover 12.64%. So grabe yung drop ni Converge. Below IPO price na pala si Converge ulit natin. Tapos meron siyang laki ng sell si Macquarie yata to 151.75 million net foreign sell. So malakas yung drop. Tapos si SCP, ito paakyat pa rin. Mukhang pupunuin ni SCP yung gap natin. Laki ng gap na yun ha. So nag-close siya ng 5.88% and meron siyang 37.52 million net foreign buy. Si Apollo nag-up ng 6.38%. Lakas din ni Apollo, no? Paunahan talaga. 149.8K net foreign buy. OGP, panahon ng mga minero ngayon, nag-up ng 2.8%. Pati si Nickel lumakit din eh. So meron siyang 6.3 million net foreign buy. Tapos si APX, nag-up din siya na 3.88%. Parang ayaw ko pang bitawan to. Meron siyang 14.61 million net foreign buy and then si Plus drop ng negative 5.24%. So kinain na rin niya yung spike niya nung nakaraan. So meron siyang 816.41K net foreign sell. Okay? So hindi maganda yung closing ng week natin. Ayan, so disclaimer pa rin guys sa mga bago sa channel natin as usual, yung ating review is for education purposes lamang po. So wag mong gagamitin ito as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks kasi meron pong risk na involved sa market. Due diligence na lang po kung anong stocks yung gusto mong bilhin, ha? Ikaw na po bahala. And then, follow po ako dito sa ating Palami Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang para updated ka sa mga reviews natin or kung gusto mo join ka dito sa trading community naman natin. Okay? So, yung mga nakasubscribe, ayan, maraming salamat po. Hindi lumabas yung natin dito, refresh natin. So, check mo na lang po yung ating daily uploaded videos dito, company reviews. So, weekends na naman, mag-aral na lang po tayo. At profit or loss sa market, check mo na lang indicators, technical analysis, fundamentals, yung mga risk management sa market, and PSE, stock market studies, yung mga basic learnings po natin. And then follow po ako din dito sa ating Palabi Trader, Crypto to, para sa mga play to earn games. Tapos sa social media, Facebook account na Palabi Trader, yung ating Facebook page. Ayan, follow mo na lang po para updated ka sa mga posts. Budigipik, yung mga articles natin sa local market, Twitter, ano ba yung mga news natin? Konti lang yung na-post ko na balita dito. Sina
Markuleta pa rin lumalabas sa ano sa mga feeds ko. Okay. So, makita mo naman dito mining stocks talaga yung ano, umataw 2.76%. Samantalang majority ng mga stocks natin umakyat ng konti si holding firms 0.24 pero drop si property negative 0.54%. Finance medyo mainit pa rin sila. Okay. So, tingnan natin. Hopefully good sign. May nagtatago diyan, bumibili na foreigners 293.44 million. At least kahit paano may good sign yung market natin. So based dito sa galawan, so ibig sabihin ang lakas pala ng epekto ng ano ni na DMC, JP Cap, Aboitiz, di ba? Kasi mga 1%, less than 1% lang yung ginalaw, pero negative 0. Ilan ba yun? Negative 0.29 lang yung index natin. Samantalang nag-drop si Converge at saka si Plus ng negative 12.64 at saka negative 5.24%. Sinaali nag-drop din no ng 2%, pero kinaya ng mga ano ng mga ito kasi mga ano yan mga ano te holding firms karamihan sa kanila. Okay. So, ano kayong nangyari dito sa kay Converge talaga no? So hindi ko rin magets bakit siya binibenta ng foreigners yung bibenta dito eh kasi 151 million yung ano eh na-liquidate kanina. Okay? So 6,109.21 yung closing natin. Na doble yung post ko dito. Okay? So tanggalin natin yung isa. Ayan. Tapos Del Monte reported a sharp turnaround in his fiscal first quarter ending July. O baka ito yung catalyst natin kaya siya nag-spike nung nakaraan. Megaworld is bolstering its commercial retail by more than 30,000 square meters. Vivant Energy has acquired 40% stake in SSREC. So the strong performance of metallic mineral sector in the first half was largely supported by gold and kasi umakyat, di ba? Gold and silver prices. Ewan ko lang next week. Kasi kung umakyat si US, so possible na mag-drop yung ano, yung mga gold natin. Megawide entered advances to share swap through cash plus CPI's CREC holdings. Hindi masyadong matunog si ano si Megawide ngayon. Baka hindi masyadong gumalaw yung price action. Anong oras to? Alas 12. So si Converge is drop ng 10.45%. Okay? So grabe naman yung drop na yan. LPG, panalong panalo. 2.23%. Okay? So RCR issued 3.83 billion shares to Robinson Land as part of 30.67 billion property share swap. Globe Telecom signs a 5 billion term loan facility with the Bank of Commerce. Double Dragon has launched 10.9 billion retail bonds. Okay? SMC, ano ba ito mga to? Okay, yung mga 5-year notes, mga preferred shares nila. Megawide, yan na rin yun. Sharing my discussion on the power sector with Coles power analyst George Cheng on why first half for several companies were weak and what to expect in the second half. Double Dragon receives permit to sell its, okay, yung kanyang bonds. RCR, okay, yan na rin yun. Megawide takes 13% stake in Citycore Renewables, LFM Blitz 300 million. Del Monte commits to avoiding suspension. Ayan, kaya naman pala umakyat si ano, Del Monte natin. Tapos yung galawan kahapon, so malakas yung, ano ba to? Malakas yung USA. So nag-up si ano, Dow Jones. Ayan. So maganda yung galawan sa ano sa US market kagabi. Okay? So yun po yung ating mga na-repost, konting-konti lang. Walang buhay yung ano yung market natin na laging sina ano ito, lagi sina SCP o GP, APX yung ano gumagalaw at saka si Apollo, di ba? Okay, so patalastas po ulit yung mga gusto ng guide sa trading sa market. Sali lang po kayo dito sa ating Patreon channel naman. Double check mo na lang po yung mga nakalagay dyan. Okay? So ngayon, balik tayo dito sa index. Pero pumapangit yung ano pumapasok na yung foreigners, 326 million, no? Pero pumapangit yung, actually, parang pa-breakdown yung itsura ng ano eh. Parang ganito yung nangyari kay Converge eh. Silipin natin mamaya nung nag-breakdown yung price action niya. So, anyway, 6,000 na lang muna ulit yung pinaka-support natin kasi red yung closing natin. Medyo nauntog yung ating index. Ayan. So, sobrang hina ng market. Oh. Ayan. Hindi makarecover yung ano, RSI at saka MACD formation.
natin. Okay? So, downtrend pa rin. Itong si PSE. So, tingin tayo sa mga winners. Buti pa ito gumalaw. EI, nag-breakout pala si EI. 11.93%. Congrats sa mga naka, nakapag-accumulate kasi wala siyang volume last time. Tapos sino pa? Yung may volume Apollo, 6.38%. Ba, laki pala nito kanina. Panalong-panalo pala yung mga nakasalo dito. Ayan, kaya nag-alisan na. Nako, ayan na, profit taking na. SCP, 5.88 to breakout. Ang tagal sa overbought. Ayaw magpasakay. APX, ganun din. Ayaw din magpasakay. 3.88% si PX. 3.44. Tapos Sun, nagka-volume. Hindi. May volume ba? Meron. Pero kaya lang, mayroong marami na trap dito. 3%. Nickel, 3.07. Si OGP, 2.8. And si, hanap tayo ng isa, Benguet. Yan. So, puro mining na yung lumilipad dito sa market natin. Okay? So, sila pa rin po yung pinaka-winners. Loser natin, si Converge. So, ano kayo iniinda na ito? RSI, parang basura stock si Converge natin, 18. Okay, tignan natin. Maganda, maganda bang to? Hopefully, capitulation na. Pero wala pa kasi yung Dow G. Hindi pa natin nakikita. Ano ba yan? Okay, so may iniinda si Converge na hindi natin alam. Wala din eh. Nagtitingin ako sa post, wala din ako makita. Si Plus, minus 5.24. Next, si Lode, minus 4.23. Ayan, nagsawa na sila sa kay Lodi natin. Wala na yung backdoor listing. Wala tayong balita sa backdoor listing kaya lang hindi na siya masyadong matunog. Si Web, minus 3.26. Bloom, minus 3.16. And then MRC, minus 2.73. Tapos sino pa? Home, minus 2.7. Grabe din si Home. RSI 17 na lang. CREC, nag-breakdown na. And Pure Gold nag-drop na 2.5%. Okay, so yun po yung mga winners and losers dito sa market. Konting silip tayo dito sa global. So, gaya sabi natin kanina, maganda yung close kagabi. Ayan, so makita mo medyo berde. Pero ngayon, so S&P futures, negative 0.13. Dow futures, negative 0.2. Nasdaq, negative 0.02. So, European stocks, laglag. And maganda majority pala ng Asian stocks. So, nakabawi pala siya sa closing. Ayan. Okay. So, naiwan na naman si Philippine markets. Tapos dito sa crypto, verde pa rin naman yung mga nakikita natin. Kaya lang medyo pababa na yung ibang chart na. Bitcoin, umakyat to pala. 114.9K. Ethereum 4.5. XRP, Tres. Sol 238. Nag-up siya 6% si Sol. BNB 907. Dodge, taas na niya, 0.86. Nag-up na 3.95%. Okay? Panalo pala yung mga traders ng crypto. So balik tayo dito and short discussion sa mga trending stocks. Okay, so unahin nga po natin si Converge. Ano ba nangyari dito kay Converge? Ang lakas ng drop niya kasi kaya tinitignan ko mula dito sa pinaka-peak na average natin last time. Nag-drop na siya ng halos 50%, no? Kung susukatin mo sa pinaka-peak siya sa kanya, so umabot na nga tayo ng 50% na drop. So kung medyo investor ka kay Converge, medyo nawala na yung gains mo sa kanya kasi bumalik na tayo dito sa sa bandang baba na support natin tapos hindi pa natin makita yung pinaka doji. So ilalagay ko muna dito sa ito yung pinaka support niya na next nasa 10 pesos. Yung pinaka next na support level natin sa kanya. Okay, hopefully mag-bounce na kasi kung tinitignan ko naman siya, hopefully may technical bounce to by next week kasi nasa RSI 18 na lang siya. So ang tagal na niyang oversold pero hindi naman super stock si 'di ba? Okay naman yung earnings niya ng second quarter at saka first quarter. So baka sentiment lang yung yung meron dito kay Converge natin. Ewan ko kung gaano wala pa ako napanood na ni Ma'am April Tan gaano ka negative kay Converge yung konektadong Pinoy natin, 'di ba? So pero hindi naman na masyadong gumagalaw yung kanilang mga price.
action. Ayan. So yun lang naman yung nakita ko na negative. Wala akong mabasa sa Instagram tsaka sa Twitter. Wala ding news itong si Converge natin. Pero ang alam natin, merong broker na malakas magbenta. Nakita ko kanina si Macquarie. So yung mga US. So ito yun, yung 151.75 million na net foreign sell. So anyway, laglag talaga, falling knife as of now itong si Converge. Tingnan na lang natin kung may technical bounce siya by next week. So nag-drop siya 12.64% and 11.2 yung closing price. So wala muna tayo resistance level kasi naghanap pa po ng support si Converge natin. Ayan. So para sa mga long term, maganda kasi mababa na ulit yung presyo niya. Saka nag-break na pala siya dito sa kaya siya na dumauslos na malakas. Ito yung IPO, nandito yung pinaka-IPO price pala natin dito sa support level na to. Ayan. So nasa 14 yung IPO niya. Okay. So kapag hindi bumalik yung foreigner na yon, hindi rin kasi malakas yung yung pinaka net foreign sell. So yun lang yung reason na nakikita natin sa kanya. Kung Fibonacci naman, so pwedeng dito o reverse Fibonacci pala tayo, no? Kasi pabaliktad yung yung galaw niya. So ayun, no, tama-tama sa support level pala yung yung 11.2. Okay, tingnan natin kung yan yung pinaka-support niya by next week's trading po natin. Kailang sayang talaga kung hindi ka nag-cut, no. Ang laki na rin ng ginalaw niya simula dito sa support na to. Last time sumabot siya ng 100%, no. Kasi 50% drop pag pabaliktad, 100% naman siya. Okay, so ganoon talaga. Medyo bad yung sentiment para kay Converge. Next, SEP, ito mga to. Walang limit sina SEP, diretso na umakyat. Ayan, so nag-breakout na naman siya. So kaya pa rin ba to ng extended Fibonacci natin? Tingnan natin. Okay, so medyo mataas pa yung sinasabi ng extended Fibonacci. Pwede ba to? O pwede pa siya hanggang 18.6. Ayan, wala resistance Gap yung yung galawan na yan. Okay? So, tingnan natin kung aabot tayo dito pero sobrang taas naman, no? Parang hindi match yung yung drawing ko sa kanya. Minsan kasi nagma-match talaga to Hindi rin, no? Lalong mas mataas. Ayan. So, anyway, so guguhitan ko na lang yan, ha? Pero overbought na to si SCP. Malalim yung support. So, dito yung support niya. Yung isa dito, tama to. So kailan dito malaki yung yung range niya. Okay, so lagay ko na lang ganyan lang muna 50-50 yung parang location. Kasi bullish na bullish siya okay, baka ito 'yon. So tingnan natin kung yan yung pick ni SCP kasi meron siyang ex-date ng September 17. Wednesday yan next week. Okay. So overbought na, watch out na lang sa mga pullbacks, sa mga hindi pa nakakahabol. So, overbought na and parabolic na yung galaw ng MACD formation din natin. Okay? So, nag-close siya 5.88% and then 70.28 yung close. Lakas ng volume niya, 37.52 million net foreign buy. Okay? Next, Apollo. So, panalo yung mga traders. Taas ng galawan ni Apollo kanina. Pero malamig. Malamig sa bandang taas. Anong oras pa to nagkaroon ng profit taking? Sa pre-close siya binanatan, no? Gaano kalaki yan? Isang galaw kasi nito, 8% So, 20%. Kung doon ka sa peak nag-abang, dito kay Apollo natin, malamig nga sa bandang taas. Okay. So, tingnan natin next week. Okay, yan na yung resistance natin. And then, medyo malakas yung na yan, yung sell-off na yan. Okay. So, tignan nyo na lang kung ma-break yung 0.0084 na support natin. Ganda pa naman sana. Masyadong binilisan kasi. Kung nag-close tayo ng berde dito, diba, ganun din naman. Ito rin ang magiging resistance niya. Ayan, dito sa bandang taas. Okay. Congrats dun sa mga nakalaya. Pero dun sa mga naiwan, abang-abang na lang ulit sa reverse sa pag-aakyat ni Apollo natin. So, overbought na 83. Okay? So maraming mag-aabang siguro yan kung saan yung pinaka-pullback nitong si Apollo natin. So 0.01 sinakto, yung closing 6.38% and 149.8K net foreign buy.
Okay, so pumasok kasi itong mga to sa mining stocks, di ba? Sila yung nagkaroon ng trend for the week. Ayan. Kasama din si OGP. Wala pa rin resistance. Oh. Naghahanap pa rin siya ng resistance. Malakas pa rin. At temporarily, pwede natin ilagay ito. Pero okay, parang gusto pa niya mag-break. Kasi mapapansin mo yung RSI niya nasa 71 lang. So, kumbaga, pwede pang itulak si OGP natin. Ayan. Okay din yung mga niya eh. Yung price action ng mga niya eh, ng RSI at saka MACD formation natin. Okay, so nag-close 2.8% lang pero significant kasi mula dito sa breakout is up pa rin naman siya ng 20%. So 6.3 million net foreign buy. So panahon talaga ng mga minero. Next, APX, another mining stocks. Okay. So pag ganitong bearish market, mining talaga yung pinapakit nila. So ito yung isang support. All-time high na ba tayo? Parang gusto pumasok sa 9 ni O parang all-time high na si Apex natin. Gustong pumasok sa 9 ni Apex natin. Pwede yata to extended Fibonacci. Kasi medyo parabolic na rin yung yung price action niya. Yun, sakto Nag-resist sa 8.57. 9 na nga, 9 na yung pinaka-support level natin. So ito yung isang support. Ayan. And then yung pinaka-peak niya based dito is 9.3. So mas maano pa pala, mas mataas pa yung Okay. So ganyan na lang muna kasi nasa peak. Pero parang may trend din siya, no? Saglit lang Sukatin natin yung ayun, no? Sakto, no? Oh, tignan mo, baka meron kang hawak na APX. Kaya lang kasi ito, parabolic yung yung itsura niya. Hindi siya sakto sa guhit eh. May pagka-parabolic yung price action niya. Or pwede rin naman ganito talaga siya. Kaya lang dito sa baba hindi siya parabolic, medyo parabolic yung price action niya. So pinipilit lang natin yung drawing. Pero nag-breakout nga siya, tama-tama, breakout pala siya doon. So tingnan natin kung abot siya ng 9 by next week. Kaya lang overextended na to, no? Hindi pa rin ako fully nakabenta dito, kalahati pa lang kay PX natin kasi diretso pa rin naman yung price. Kailang medyo late ka na, no? RSI 80. So sa mga nag-aantay na lang magbenta to, 8.57 yung close, 3.88% and 14.61 million net foreign buy. And then lastly, si Plus natin, hindi na paborito si Plus. Lagi minus. So bumalik siya, mukhang magre-retest tayo dito sa 18. Okay, so 18.26. Wala pa rin tayong catalyst, no? Ay hindi pinapansin si Plus natin. So bearish, medyo bearish lahat ng indicators niya. Okay. So anyway, very bad yung price action, hindi pa rin na sustainable. Ayan, so nauntog nga siya, no? MA na yung pinaka niya resistance. So nag-close 19.9, negative 5.24% and 816k net foreign sell. Okay? So walang buyer si plus kaya hindi siya umakyat. So balik tayo dito. And okay, so mahina pa rin yung galaw ng market natin. Antayin na lang ulit tayo ng catalyst. Pero initially, meron namang mga net foreign buy. So hopefully, tentatively, may support level tayo dyan sa 6,100. Worst case scenario, antay dito, fill the gap. Retest ng gap area. Okay po, so yun na lang muna. Bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Diyan ka lang sa group guys kung gusto mo ng guide dito sa Crypto to Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, yan, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide. Sali lang po kayo dito. Okay? So yun lang. Maraming salamat. Happy weekends po.